Matapos magbigay ni Pabi ng comment sa kaniyang bid to goodbye, nagsimula naman ito ng lamat sa pagitan nila ni Anya. Kapansin-pansin ang hindi nila pagpapansinan at pag-iiwasan sa loob ng mansion na malayong malayo sa dati nilang samahan. Kasi ang hirap din eh. Nakasama mo no season 6 and then... Ni Anya, dahil base sa mga naririnig ko dito sa mga content creators, na bossy daw si Anya. And ang pinakaayaw ko sa lahat, yung ipagkakalat mo sa mga content creators dito na sinabihan kita ng plastic sa Revelation. Kasi guys, pareho kami ni Anya na ayaw namin sa plastic. So ngayon, Anya, ang masasabi ko lang sa'yo, sana i-apply mo yan sa sarili mo para hindi yun gawin sa'yo ng iba. Attitude ako sa taong attitude sa akin. Pero kung mabait ka sa akin and then genuine ka naman, then I'll be genuine to you, diba? Simple lang naman yun. Start natin ng season 6 na mas pinili namin manahimik. Mas pinili ko manahimik sa ganyan. Kasi hindi naman ako pala patol na tao. Ngayon, kung tutuusin, may mga sama na ako ng loob. Last season. Sa inyo, ni Amber. Imagine mo na kami lagi yung napupuna sa season 6 na. Hindi ko yung bumuboses. Si Amber. Diba, pagka nag-girl talk tayo sa room 4, sabihin niya, sabi siya na may mga nag-open up daw na siksi sa kanya, hindi daw kami malapitan, lagi kami magkadikit, hindi daw kami ma-approach, hirap kami ma-approach. Sa isip-isip ko, kami lang ba na naging magkadikit na anytime pwede nyo naman kaming lapitan na i-collab, na hindi naman kami yung collab tayo, ay ayoko makipag-collab, hindi kami ganun eh. Oo, kayo din naman eh, magkadikit kayo ni Amber lagi. And kung tutusin, kayo yung mas magkadikit talaga ng season 6 na laging magkasama. Ultimo kami ni Cassie, natitikat kami gawa ng pagka minsan sinamahan niya akong magtupi sa kwarto. Kasi ang hirap din eh. Nakasama mo no season 6 and then kaklose mo, circle of friend mo talaga. Naging ate-ate ko sa Ate Pabi. Tapos nagkakailangan kami dito na supposedly dapat kami yung dalawang magkadikit, kami yung palaging magsama. Ang hirap na parang nag-iilangan kami yung dalawa. Kayo may napupuna kayo sa amin, pero kayo hindi namin kayo pinupuna na nagtatabi pa kayo sa kama sa room 2. Alam mo yun. Na nakungot pa kayo, alam mo yun. Pero never mo kaming narinig, never nyo kaming narinig magsalita. Kasi sa amin, mas pipiliin na lang namin manahimik. Kasi ayaw namin magsalita, ayaw namin makasakit, and ayaw namin na ayun, ma-hurt kayo na ganyan. Hindi sa pinaplastic namin kayo, pero mas pinipili namin manahimik. Pero totoo kami sa inyo. Then ito naman, balik tayo dito sa kinaputok ng pinagmula ng pagsabog ko ngayong gabi talaga. Nung tayo na nag-revelation, alam mo yan, hindi ka pa nawi-weakest. Tapos nung tayo na nag-revelation na ako, ang topic is bakit nasasabing best season ang season 6 kumpara sa season 7 na puro plastikan. Ang daming issue. Sabi ko, dito kasi sa season 7, hindi mo masasabing plastic, kaya nga madaming issue kasi nagsasalabasan talaga yung mga ugali. Unlike sa season 6 na meron tayong ATT, syempre may mga ganun ding pangyayari sa season 6 na plastikan. Sa totoo lang, di ba? Ngayon, dito, alam ko naman may mga fans na pag-aawayin tayo dito, ganyan. It is hindi tama yun. Yun ang ayoko sa lahat na nung time na nagre-revelation, nagulat lang ako sa'yo, pero wala pa akong nafe-feel na something. Tapos, lumapit ka, kinuha mo yung tumbler mo, tapos sabi mo sa akin, ang sarap manood ng Revelation, no? Basta iba yung pagkakatono mo doon. Then, nagtinginan nga kami ni Manel. May problema ba? Parang ganun. Tsaka ako umalis. Tapos, gabi na, paakyat na ako, biglang lapit sa akin si Jemay na nagkakagulo nga sa Comsec, na ganito ganyan, na sinabihan daw kitang plastic, which is hindi naman totoo. Ngayon, makyat na ako kasi ikaw daw, nag-ano ka doon na nagsasabi ka, parang nagpaparinig ka na, ayun nga, ako pala yung tinutukoy mo na nagsalita ako ng plastic sa'yo sa Revelation. Sabi ko kay Benjo, si Benjo yung kasunod ko nun, Benjo, ikaw nakikinig ka doon, nag-Revelation ako, nandun ka na. May sinabi ba akong plastic si Anya? Wala. Sabi niya ganun. And sa mga viewers na nanonood sa atin, kahit magtanong ka, humingi ka ng screen record, wala akong sinabing plastic ka. Binid goodbye kita kasi ganun nga, na malalaman ko sa mga thesis na sinasabi mo na sinabihan kita ng plastic. Which is hindi naman. Tapos kanina nanood ako ng Fairfax Management.
sabi ni Amber, dapat pinag-usapan in private, hindi na lumabas sa public, which is dapat talaga. Kasi kung ikaw may problema ka sa akin, nalaman mo gano'n na sinasabihan kitang plastic, dapat una sa lahat, tinanong mo ko, nilapitan mo ko, hindi yung sasabihin mo sa mga ikaw easy. Which is, that thing is I want also to clarify. Wala akong pinagkakalat dito. To the point na nagulat din ako na si Jeremiah biglaan nagsabi. Yung sa Revelation, sabi ko, ang sarap manood ng Revelation. Yung Revelation, iba yun. Kasi ang daming nagsispill tungkol sa mga nalalaman dito sa talk. Pero hindi tungkol sa atin yun. Kasi nandun, may isang co-CC tayo from past season 6 na nagsabi, nag-message bigla sa akin. Ganito daw yung sinabi ni Jeremiah. Kino-compare tayo ni Jeremiah dalawa. Which is kino-compare ko. Tapos nandun pa nga ako sa likod mo eh. Sinabi ko na, guys, totoo ba? Na parang ano? Tapos nagsasabi si Jeremiah na, hindi ko kayo kinompare. Kasi nagsabi nga ako, parang ako daw si Kate J. Tapos parang daw si Jeremiah si Jay. Nagsabi pa nga sila na wala silang kino-compare. Yun, kinonfirm ko yun. It means wala tayong kinalaman doon. Yung pangalawa, yung kagabing sinasabi nila na parang plastic ka ganito. Wala akong pinagkalat. Umakyat ako nun, it's because na-trigger ako sa mga comment section. Hindi ako na-trigger sa'yo. Na-trigger ako sa part na sinasabihan ko sila, tumigil kayo. Kasi dinidepensahan na kita. Hindi, ganito. Kung dinidepensahan mo ako, sana sinabi mo sa akin na, Ate Fabi, may mga nagko-comment dito na sinasabi I don't know kung narinig mo, pero sabi ko pa nga sa stairs, Ate Fabi may nagko-comment. Wala akong narinig. Oo. So, dapat, ang ginawa mo, Anya, nilapitan mo ko, then dalawa tayo nag-explain doon na wala tayong problem sa isa't isa. Na hindi na yung darating sa point na gano'n na magpaparinig ka pa. Diba? Na hindi, okay, mali ko yun. Which is sa part ko naman, hindi ikaw yung pinaparinggan ko. Hindi, aminin natin sa lahat, Anya, ako yung pinaparinggan ko. No, hindi talaga. Kasi sa live pa lang, nagsabi na ako. Nagsabi na ako sino tinutukoy ko. Kasi yung tinutukoy mo? Yung nag-comment. Sabi ko, ikaw, ba't ka makapagsabi ng ganyan? Kasi kilala ko si Papi. Pag si Papi, nakikipagplastikan, alam ko, hindi masyadong makikipag-ano sa'yo yan. At didadirect ka to the point. Alam ko ugali natin, Papi, kasi kasama ko nung sa Ay, wait lang. Hindi ako nakikipagplastikan. Pagka ayaw ko sa tao, Oo, ganun. So, hindi mali yung word mo na. Pag nakikipagplastikan si Ate Papi, hindi siya masyadong, hindi ako nakikipag... Parang ganun. Okay, fine. Mali yung term ko. Pero parang ganun din. Pag ayaw na ayaw. Bilang nakakatanda sa'yo and bilang ate mo dito, syempre ako, wake up call ko sa'yo yun eh. Parang, sasabihin ko talaga kung anong mali mo. Kung nung season 6 wala akong nasasabi. This season 7, na-realize ko na kailangan ko rin magsalita pag may hindi ako nakikita ang tama. So ngayon, sana ma-realize mo yun, Anya. Sinasabihan kita, hindi dahil sa kaaway kita. Ano? Sinasabihan kita kasi gusto ko ma-realize mo yun and magkaintindihan tayo. Kasi, sa totoo lang, ayaw ko ng away. Ayoko din. Parang tayo ayaw natin ng away, ayaw natin sa plastic. So, dapat i-apply natin sa sarili natin yun na hindi tayo mag-aaway. Ganyan. And ito pa, Anya, last na. Hindi kita ginagaya niya, ha? Kasi, may nagsabi sa akin na sabi mo daw, ginaya ko yung gupit mo. Which is hindi kita ginaya. Hindi, nagbanggit ka na daw ng name. So, hindi ko na lang sasabihin yun. Sabi mo daw, nung season 6, ikaw lang may buhok na ganyan, na ganito, na ganyan sa'yo. Tapos nung season 7, may gumaya. Tapos tinanong sino? Fabi, kaya mo daw. Which is hindi ako yung sumulong ko Fabi. Just one of my, supporter. Hindi, dito mismo. Dito? Sa loob. Okay. So, ayun, alam mo na sa sarili mo siguro yun, hindi naman natin pwedeng i-deny yun kasi, So, yun lang. Ngayon, pag-usapan natin maayos na ganyan, nag-usap tayo, di kita kaaway, diba? Ilang taon ka na? 18 ka na, 26 na ako, tutuusin, ate mo talaga ako na dapat nakikinig ka rin pagka ganyan. And ito pa, ako na magiging boss siguro ng mga sisi, diba? Yung pagiging boss mo. Ayun, yun yung nakapansin nila sa'yo. I want to clarify lang din sa part na tinatawag akong bossy. Bago, siguro kahit naman sa inyo, di ba? For example, syempre dito kasi sa mansyon, merong violation ticket, may mga rules dito. Once hindi nyo na-follow yung rules, may mga violation kayo dito, may mga ticket kayo. Sa akin, galing ako season 6. May naranasan akong mga violation ticket, alam ko yung mga rules dito, may mga nadagdagan rules dito. Pero at the same time, yung mga rules dati, nandito pa rin. Walang nagbago. Kahit ako, wala akong ginagawa, nadadamay ako sa ticket. So, bilang isang returnee, ayokong mangyari sa akin ulit na parang
matitikitan ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Naging bossy ako. Siguro nasabihan ako sa part na bossy daw ako nung sinuway ko yung mga sisi tungkol sa kalat sa table. And once you say kasi returnee, syempre, parang dapat tumayo ka na din bilang isang role model eh. Kasi ikaw yung may past dito, ikaw yung may alam dito. Kaya dapat maging isang role model ka. Pero sa part siguro na sinabihan nila akong bossy nung day na nagseryoso yung boses ko, yung tono ko. Kasi that time, hindi naman ako magiging bossy kung tama lang yung ginagawa niyo. At the same time, kung kahit naman siguro kayo, hindi kayo magiging bossy kung isang sabi lang or kahit pangalawang sabi lang sa inyo, gagawin nyo na, di ba? Pangalawa, parang kung ano ka sa kanila yan, parang pagiging bossy na makapagsalita ka sa kanila na parang perfect ka. Mga ganon. Sorry sa term, pero ganon ha. Pero ako, nakikinig lang talaga ako, and never ka nakarinig sa akin ng salita. Ngayon lang din talaga. Hindi naman ako ganito eh, kahit tanungin yung mga past sisi, hindi ako ganito. And at the same time, binigyan lang ako ng responsibility, guys. Returnee ako dito. Kailangan ko din tumayo bilang isang role model. Siguro sa ibang bagay, hindi ako nagiging leader dito. Pero sa that part, alam ko sa sarili ko, pinagsabihan ko kayo. Kasi, returnee ako eh. Yun nga ulit, I'm sorry. Returnee ako. Gusto ko lang din kayo paiwasin sa violation ticket. Kasi, hindi lang naman kayo yung kawawa, pati naman yung sisi na walang ginawa, madadamay sa ticket. Kaya siguro ako naging bossy that time. Hindi naman kami nagkaroon ng ganun kainitan kasi nag-usap naman kami ng maayos. And nag-usap naman kami ng mahinahon ni Anya. And wala namang talagang initan na naganap kasi nag-explain lang kami sa isa't isa kung ano ba yung mga nangyari, bakit umabot sa ganun. After ng tapatan namin, nagkaayos naman kami. And nasabi ko sa kanya yung mga naging problema ko sa kanya and yung naging problema niya sa akin, yung mga kung ano-anong mga parinig, yung mga kumbaga na dapat pinag-uusapan namin yung dalawa, diba? Hindi dapat kung saan-saan naaabot. Ngayon talaga, siguro bawiin mo na lang yun, Anya, and baguhin mo kung ano yung tingin nila sa'yo, kung ano yung mga nasasabi nila sa'yo, patunayan mo na binabago mo. Yun lang. Kasi para maging healthy yung fandom natin, kasi ang hirap pagka-toxic. Diba? Ayoko sa toxic, Anya. Kasi hindi talaga ako good sa mga toxic. Mas toxic pa ako sa toxic kapag ganyan yung toxic. And kapag nagalit ako, sobra akong magalit. Kaya hanggat mari, ayoko magalit. So, na ngayon, nagkakaintindihan tayo. Kung meron kong gustong sabihin sa akin, sabihin mo din para wala tayong tinatago. I just want to say, I'm so sorry. Lahat ng mga nakakarating sa is ganyan. Mali ko din naman. Tanggap ko na may pagkakamali ko. And I'm really sorry kung ganun yung mga narinig. For me, siguro mas pinagtibay yung friendship namin ni Anya. Kasi nakapag-usap kami ng one-on-one. And nasabi ko sa kanya kung ano yung mga bagay na feeling ko nagagawa niyang mga mali, ganun. And ganun din siya sa akin, nag-open siya sa akin kung ano ba yun. Pero kasi ang turing ko kasi kay Anya talaga parang bunsong kapatid kasi matanda talaga ako sa kanya ng yata mga 8 years. So ayoko nang magkakatalo kami or magkakaroon kami ng mga misunderstanding dahil hindi naman ako para pumatol sa bata. And napuno lang talaga ako ng sobra ng gawa ng maraming nakikisaw-saw na mga bashers na mga talagang umeepal para lang mapag-away kami dalawa. It was nice na nag-usap kami. Tapos naklaro namin lahat and we're both goods na. Parang nagsimula ulit kung saan kami nagsimula. Natipag. Bata ka pa naman nagkakang pagdadaanan. Pagka naayos yan, magiging okay ka sa lahat din talaga. Nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa, pero mas pinili pa rin nila na pag-usapan ang problema at ayusin ang kanilang samahan. Dahil tulad sa ibang magkakaibigan, hindi maiwasan ang selosan, inggitan at tampuhan. Pero ang importante bukas ang puso at isip nila na magpatawad. The House of Collab, the 1 million peso Creator Showdown. Work with us at thehouseofcollab.com.